guys, this is part 2, safe room. This is the safe room. Oh no, he's coming. The meat chicken is here. Bruh, he left the game. That's Bloop. Is that Bloop? Who upside down this? No. Mabuti kang bata, magiging maganda ang iyong kapalaran. Hayaan mo batang yun, tiyak ako, mayroon itong paglalagyan. Bigkas nito sa akin, sabi nito. Hindi ko yung pinagsin at umuwi na sa akin. Kinabukasan, tulad ng mga nakarap na raw, pinag-uunahan kami muli ng aking mga kaklase para sa Red. wala rin si Anita at isang matirang pagkakas nila. Ang kadirang napakabago na ang mundo. Ibang-iba sa aming bulong ni Anita. Nagkaroon naman ng mga estudyante at sa pagkakataon yun, naisipan ng isa kong klase buksan na ang kalibro. Dito na nga namin natagpuan ang aming kaklase na isang linggo na hindi pumapasok. Walang iba kundi si Carol. Walang ibang bakterang katulad nito. Nakakaawa na kanyang itsura. Story start. Walang pilit itong pinagkasya sa loob ng kaldero. Wala akong sa sarili ko. Nag-atras habang nanginginis sa ako. Bigla akong nalaman Meat chicken. hayaan mo batang yun. Oh! Mayroon itong paglalagyan. Mayroon itong paglalagyan. Mayroon itong paglalagyan. What? Ito ba ang sinasabi ni Anita na paglalagay ni Carol? Simula noon, hindi na namin nakita si Anita. Nalaman din namin lahat ang tinatago ng sikreto na isa pala siyang aswang. Ang palipat-lipat sa lugar upang mamuha ng mga batang ipamahali ito sa kanya. Nak, halika na dito. Kakain na. Sigaw sa akin ni Mama mula sa kusina. Sige po, Ma. 9:00 na akong nakauwi sa bahay mula sa aming school. Nagkaroon kasi kami ng practice para sa nalalapit na school festival. Ang sarap ng ulam namin ngayong gabi. Caldereta. Sana, ganito lagi ang ulam namin sa bahay. Anak, kamusta naman pala yung kaibigan mo si Rachel? Ah, si Rachel po ba, Ma? Ay, oo nga pala, si Rachel. Yung matali kong kaibigan. Transfer siya sa school namin at napakabait niya sa akin. Bukod kami, naglakas loob na kumausap sa akin. Iniiwasan kasi ako ng classmates ko. Kasi, kwento-kwento sa amin, aswang daw ang magulang ko. Pero, walang katotohanan ng bagay na yun. Masaya ako dahil naging kaibigan ko si Rachel. Nawawala si Rachel. Sabi ko sa nanay ko, ganun ba? Hindi kaya bumalik ko sa mundo. Imposible ang sinasabi sa akin na. Dahil, maraming person ang galit sa amin. Simula na nawala si Rachel, hindi ko
nakaraang Sabado. Nakakaawa naman siya, anak. Kaya nga po, Mama, malungkot kong sabi sa aking nanay. Pero, napakinabangan naman natin siya, di ba? Opo, Nay. Napakasarap po ng ulam dahil sa kanya. Okay, guys. So, Akala ko, pupunta tayo here's sa a room. bulong sa akin. Okay. Oo, di pa ang bahay namin. Matabang kong sabi sa kanya. Pero, nasa gitna tayo ng hubad. Nagkataon. Hindi kong sigaw niya. Nakitulak ko at mahulog sa mga patibong na ginawa ko. Ping. Yan. Salamat kay Shell. Okay, guys. This is the room. Dahil sa'yo, may ulam na kami na pinahulog. Ang ko sa aking isipan. You again, latte. Patuloy na kumakain kasama si Mama. Ako po. Nagulat ako sa isang mahinang katok mula sa aming pinto. Hello, Nina. Ang layo pala ng bahay mo. Hindi mo naman sinabi sa akin. Ito nga pala yung hiniram kong note sa'yo. Nay, ito nga po pala si Therese. Anak po ng may-ari ng karinderya. Ah, ganun ba anak? O Therese, marami pang ulam dito. Dito ka rin makakulang. Sarap siguro ng ulam nyo. Nakangiti sabi sa akin ni Therese. Hindi po na siya at agad namang tumayo si nanay upang maghanda sa bago ng ang liit na mga bagay na niya. Ito ang para sa'yo. Sabi ni nanay habang nilalapag ang kaldereta sa lamesa. Bigla namang bumaki ang mata ni Therese. Pasito, pasito, tobliando, Tito pasito, como toriesa, como tarurento, Sagot ko naman sa kanya. sariari, Tito pasito, toblinato, Tito marido, como toriesa, como tarurento, mareta, Tito pasito, tobliando, Tito pasito, tobliesa, tu la torrento es sararare, Tito pasito, caminando, Tito a Tito, sol gloriosa, tu ta urtala di, sol gloriosa, Tito pasito, caminando, Hello guys, so I'm gonna make some meat chicken lattes. This is the safe room. Therese, then let's proceed to our plan. Here the target, Nina, Therese, and the old Misha. Noise. Pasito, pasito. Sorry, sorry. Dahil sila ang pumatay sa kapatid mong si Rachel. Ace de la Cruz. Noon ay may isang karinderya sa aming bayan. Sikat ito at marami kumakain dito. Marami rin ang dumadayo upang matikman ang kanilang mga
hinatay. College ako, nung una ko King Coco may Cute. isang sikat na kalendaryo malapit sa amin. Sakto at malapit Pasito, pasito, kuri caminando, tito patito, motoriesa, la di una hera, pasito, pasito, kuri caminando, tito patito, motoriesa, la di una tesa. Dito. ang kalendarya. Pig. Walang iba, kundi ang paborito kong adobong atay. Tala di dito pasito, kami caminando, dito pasito. Uwi na namin. Masaya akong sumabay sa mga klase ko. Nakakapagpapuna at kumakain sa kalendarya. Nagtataka ako kasi hindi sila nagsasaya sa kakakain. At nakakatakot ang dami na nilang kinakain na araw-araw. Ang isang klase ko, magaling na kumakain dito. At talagang kitang-kita ang pagkataba ng kanilang katawan. Ang iba nga, hirap na rin sa paglalakad at sa pagtulog. Halika Sandra, doon tayo umupo. Sabi ng best friend kong si Lisa. Sumunod ako sa kanya. Sabay upo sa upuan mo. Jello, ikaw ba yan? Ang iba namin Honey, klase. ikaw ba yan? Sinerve ko sa kanya ang kanyang in-order na pagkain. At sabi na lang niya Iha, naubos na kami ng kalubuhay. Kung gusto mo, sisig na lang itang galit namin. Biglang sabi ng matandang nasa likod ko, walang iba, kundi si Aling Nina, ang may-ari nitong kalendarya. Pagdating ko ako dito, kasi sabi, hindi na ako mag-order kasi marami sa Aling Nina, wala na ako gusto kainin. Ang kapalibot niya, pero ayos na yun. Parang kaunti yung pinakain sa aking pagkain naman. Grabe, ang sarap Lobat ka? ng sisig. Yes, talaga. Meron na akong nakakain dito eh. Biglang sabi ni Lisa. Nagulat ako sa oras niya. Nagkakaroon kasi ng pagkain sa kanya. Tapos nilagay ko ng mga pagkain. Kaya pinapagod ng mga napakabilis na ang mga dahil masyado ng maraming tao kumakain dito. Hi. Nakakatakot naman kasi umakit sila ng para sa mga kakain. Ang iba, parang walang walang kumakain. Para silang naging hindi alam sa mga kakain. Nagulat ako nang nakita ko dito ang best friend ko si Lisa. Hindi kasi siya pumasok ko na sa aming klase. Nakita ko siyang kumakain sa isang sulok. Parang busog naman siya, pero di pa rin siya nakapag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 p
Kaya dali-dali kami lahat pumunta sa karinderya. Naabutan namin ang karinderyang sarado at may lock sa pinto. Nakakapagtaka nga kasi ngayon lang ito nagsarado. Pinulit namin buksan ang pinto bag dahil sa mga pagkakataon na yun. Wala nang lolo mo. Sa pangilitan mo, ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pag-aalbularyo. Pero mama, gusto ko maging katulad ko si Lolo. Anak, masyado ka pang bata para sa ganyang bagay. Ang dapat na iniisip mo ay ang pag-aaral mo. Malapit ng pasukan. Dapat mas mag-aral ka. Pero mama, sabi po ni Lolo, ako daw po yung magmamahal ko sa kanya. Huwag niyang makulit. Gusto kong kalimutan mo na yan. Ayoko mag-ala ka sa lolo mo na namatay nang hindi pa natin malaman na nilalang. Napangit ang batang si Hana sa sinabi ng kanyang ina. Sa buong ng ina, naintindihan niya kung ano ba talaga ang itinatay ng kanyang Diyos. Bakit niya hindi ang karaniwang tao ang pumasang sa mga bagay na itinagapahala din ng kanyang ina. Limang araw matapos mailigin si Lepancho, ay mas lalong naging interesado ang batang si Hana na kanyang lola. Lalo na kapag may ginagawa orasyon ang maganda. Ito yung gamit ni Lolo ah. Pagiging na sinabi ni Hana na nararamdaman kapatid na ina dahil na itinagod sa kanyang bahay. Anak, maligo ka na at pupunta tayo sa bahay ng tita Milay mo. Wika ni Lena sa anak. Napatangin lamang ang bata habang kanina nahawak ang libro. Pag-alis na ng ina, iniwan nila ni Hana ang libro sa ilalim ng kanyang ina. Nakalipas lang ang ilang sandali ay lumaga na rin sila. Pagdating nila sa It has bahay, 3 players. si Hana.
At iba ang pinakawala. Nakalapang sa higdaan ang bilang, mataas ang lagnat, at hindi makabangon. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Elena sa dalawang pamangkin ko. Nabigla si Elena ng malaman na si Billy pala ang naipan. Ang ganang bakit ang nagkakaroon at ang mga sandali nakakita na kanyang ulitan. Nagkasya ng mga kalooban. Naging interesado sa nangyari kong lala. Hindi siya magpaalam sa pamilya at bumalik siya sa kanyang bahay. Ah, anak, anong balita? Ha? Ha? Hello? Anong balita? Pagkatapos umalis siya sa bahay, bigla ang nagkaroon ng pintuan. Pagkatapos ay pintuan ng mga bata ang holy water na nakasilid sa isang bottle ng Red Horse. Kahit nakulang pa sa kanilang, ay naman kumasilhan sa kanya sa bahay ng ibang taon. Dahil ang mga pinatuan at ang damay ng tubig. Kahit hindi pa lubos ninyo ang kaalamanan sa kanyang buwain, hindi pa rin siya nagdalawang isip para sa kanya. Ay kailangan siya na pinagsipan nang makabalik doon. Nagbulat ang kanyang ina. Nagtaka sa kanyang mga daladala. Particular ang bigay-bigay bottle ng Red Horse. Naku po, anak. Ano na naman gagawin mo? Di ba, sinabihan na kita na huwag kang gagaya sa lolo mo? Konsumido ni Mika ni Elena. Kailangan ko ni tita pong magamot. Baka mapahamak po siya. Nagkalala ang batang nakatigil kay Jalay. Dalawang kamay-banay sa nangyayari. Paano ka nakakasiguro na gagaling ang tita mo? At ano yan? Bakit may dala kang Red Horse? Mama, banal po itong tubig. Hindi po ito alak. Hindi na ito nagpapigil sa kanyang ina. Lumapit na ito sa kanyang tita at sinimulan ang pagkain ng langis na gawa sa mga halamang gamot. Matapos paghiran ang buong katawan ni Bella. Pinainom naman ng bata ng bayan ng tubig ang kanyang tita. Lahat ng naroon noong mga sandali yun ay hinayaan na lamang siya. Bakit din kasi ng iba na mga kamang-anak nila na si Ana ang magpamana nagpagiging ang bilangyo ni Pancha. Tumagal ng halos isang oras ang ginagawa niya. Paulit-ulit lang dahil hindi niya alam ang susunod na hakbang. Here's how to start a better job. Seek and download Jobster now. Pumupula lamang si Hana sa gilid at nagdasal na sana ay nagising si Melay. Mama, gagaling po si tita po sa ginagawa ko. Sabi daw sa aklat ni Lolo, ganun daw po gagawin. Ibig sabihin, ginalaw mo ang mga gamit ng lolo mo? Pinabigyan ni Elena ang kanyang nanay. Opo, ginalaw ko po. At saka ginasa. Diyos ko naman, anak. Alam mo ba na delikado ang ginagawa mo? Eh, ang bata-bata mo pa. Wala nang nagawa si Hana kundi manahimik na lang. Maging siya ay kinakabahan din kung gagana ba ang kanyang diwa. Pakalipas ang ilang oras, nagkayuan ang mga nagbabantay. Nagpakita ng pinulat si Melay. Doctor, Anong nararamdaman mo? Ayos ka na ba? Sabi ni Hana. Hindi mo alam ako, pero anong nangyari sa akin? Paano ko nangyari?
Tot. Ginagawan sa lilat. Hindi po ako tita. Ang pinag ko sa'yo, yung natutunan ko kay Lolo. Tuwang-tuwa ang kanilang mga kamag-anak dahil sa kanilang hinihanap. Pagkatapos gawin ng bangay, ay nagmamadaling umuwi ang ina. Sa kanilang paglakad, sila pinananggilan ang bata. Anak, naiintindihan ko na gusto mo lang tumulong, pero ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi pa ito ang tamang panahon para sa mga ganyang bagay? Bakit pa ayaw mo akong pakinggan? Nanay mo ako, huwag kang gagawa ng sarili mong desisyon hanggat hindi ko alam. Wala akong isang kailangan para gumawa ng sarili mong desisyon sa buhay. Naiintindihan mo? Nag-alinis na Lita Piloen. Alis na rin naman ang bata. Pero mama, nararamdaman ko po ang nararamdaman sa anak. Nararamdaman ko po kailangan ko tumulong ko sa mga tao. Hindi. Kapag sinuwal mo ako, ay papaalisin kita sa bahay natin. Nang makauwi na sila ng bahay ay nagdukot ang batang si Hana. Ngunit nakalalag ang libro sa ilalim ng ina. Bago pa rin matagpuan ng kanina, ay kumuha ng iyon. Pinilagay niya sa mas alit na lalagyan. Makalipas ang isang buwan, ay hindi naman nagsimula ang kasalanan. Ibang nakasal ang batang si Hana. Ngunit naging ito yung nakakauwi. Nilalakad na kasi ng bata mula sa kanyang bahay papunta ng paaralan. Matilig nang nakauwi si Hana sa kanilang bahay. Kumuha na sana siya ng tubig si Hana nang makaramdam siya ng nakakalusot sa tubig ng kanilang bahay. Masama ang tubig. Monday, Tuesday, Wednesday. Sumunod siya doon. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaking nakababa sa malapit sa silong ng kanilang bahay. Sino ba? Matakang natanong ni Hana. Pumatok ang lalaki at tumambad sa bata. Ang nakakatakot nitong mukha. Isa kang aswang. Nagmamadaling tumakbo si Hana papunta sa kanilang kusina. Kumuha siya ng asin. Bawang. Nagbalikan niya ang aswang na nakita ay bigla itong nawala. Lalabas pa sana si Hana. Ngunit nakasalubong niya na ang kanyang nanay. Mama, may nakita po akong aswang. Nasa gilid po siya ng bahay. Wika ni Hana na bakas ang kaba sa mukha nito. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Punteriya ka na ng aswang. Ayaw mong makinig. Nakahinto si Ella. Nakakain sila nakalaog sa kanilang silong. Nasundan ng mga kaluskos, mga pinupo na parang isang halimaw. Ano na naman ang gagawin mong bata ka? Lolo, dito kayo makain. Nag-aalalang tanong ng biya. Nagdikdik ng bawang si Hana sa ibabaw ng lamesa. Nilagyan niya ito ng langis na inuwa pa niya sa kanyang pinagtaluan. Walang nagawa pa sa ilan na magsabi si Hana ng langis sa kanilang kawayan ng sani. Baya-baya lang ay agad na nilang narinig ang tila umaatulang na hayop. Mama, kuha po kayo ng gas at posporo. Utos ng bata sa kanyang ina. Susunugin mo ang bahay natin? Sige na, Mama. Hindi po siya alis. Kailangan po natin ng apoy. Hindi malaman ni Elena kung bakit naging sinusunuran na lamang siya sa kanyang anak. Pagkaabot ni Elena ng gas at posporo, ibinuhos ni Hana ang gas sa labas ng kanilang bahay. Mabilis niya sinundian iyon para makalikha ng apoy. Nako bata ka, pumasok ka nga rito.
hindi nakinig sa kanya ang bata. Sa halip ay nagawa pa nito sumilip sa ilalim ng kanilang bahay. Nakita ni Hana ang aswang doon na tila umaamba sa pagkakas. Aswang! Bakit kang mamatay? Wika ni Hana. Gumapang ang aswang palapit sa bata. Mabuti na lang ay may hawak na bawang si Hana. Pinunod niya iyon sa mukha ng aswang dahilan upang dumistansya iyon ng kaunti. Tila napasuloy ang mukha nito. Nagbubuhusan pa sana ni Hana ng gas ay gumapang na rin palalo ang aswang. Sa pagtalis ng aswang ay hindi agad na ilana ang anak. Dahil sa takot ay hindi na muna sila natulog sa kanilang bahay. Pumunta sila sa bahay ni Nanay. Sakto namang gising pa sila noon ng mga sandali ng iyon. Want adult shampoo for kids? Dapat Johnson Shampoo for pretty healthy kids hair. Pambihira kasi itong batang ito. Ayan tuloy, sinundan na siya ng aswang. Diba? Ganun ang nangyari kay Tatay Pancho. Sinundan siya ng mga masamang elemento dahil albularyo siya. Bakit pa gustong gusto niya sumunod sa yapak itong anak ko? Ang bata-bata pa nito. Sa pagbubulong nga ni Elena habang kausap ang kapatid. Baka naman kasi para talaga si Hana sa ganyang gawain. Diyos ko, isa ka pa. Kung sino pang batang yan. Elena, hindi kasi lahat ng gusto natin para sa anak natin ay masusunod. May mga bagay kasi pa nila natutuklasan. Uy, Hilal, ano gusto mong gawin ko? Kaya Pero, ito siya magpapalakas sa mga masasabi. di ko matindihan ko yung salita mo. Di ko kasi matindihan. Ayoko nga kasi, tatakot ako. Ayoko kasi, magmumuro ako ganyan. Ay, lagi. Di mo. Maglaro, binili niya ni mama mo ah. Ay, Diyos ko, doon kayo! Gagawin na ako. Pinapanood ka nga nila, doon ka maglaro kasi. Bakit natatakot ka ba? Ayoko kasi magmuro ako ganyan eh. Naglalaro ka lang para makakama. Pinapanood ka nga nila. Sa mga kakaibang nilalang. Kinabukasan ng umaga ay nagbulabog ang kanyang lugar. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gilid ng kalsada. Base sa mga haka-haka, ang lalaki ay pinatay ng aswang. Hindi maiwasan ng batang si Hana na makiusyoso. Pagsilip niya roon ay nakita niya ang mahabang kalmot sa tiyan ng lalaki. Aswang niya may gawa dyan. Inilibot ni Hana ang tingin niya sa paligid. Mula sa mga taong nagkukumpulan ay may nakita siyang lalaking kanina. Hindi nagdalawang isip si Hana na nakita niyo. Napapansin siya ng lalaki ay nagpapagaling umalis. Pinagin ng bata ang lalaki. Paano bilhin ang talagang umiiwas kay Hana? Nang makarating na sila sa kabilang kalye, nagtaka ang bata dahil bigla nakahalitin ng lako. Nasaan na yun? Pamuli na rin ng bata at tayo iyon sa kanya. Napain na lang at napakhamot sa ulo si Hana noong mga sandali yun. Kahit bata pa, malakas ang tutunan kung nasa paligidang ang aswang. Nanaya ang gunting pakiramdam sa kanyang binubukan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Hana. Hanapin pa ang lalaki. Ayaw niya magpadali. Gusto niyang bilang mas maparami pa ang kalaman sa pag-aalbilan. Bago niya tuluyang paniligan at sundan ang lahat ng kanyang lolo. Sa mga sandali kasi, unti-unti na rin niyang naiintindihan na sadyang delikado ang pagiging albular. Kahit
kanya nakahalaga ang salita ng kanyang ina. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, pati niya namang pinasok ang silid ng matandang si Pancho. Habang wala ang kanyang ina, ay iniwan niya ang baon ng kanyang lolo at iniwan ang iba pang gamit na naroon. Pinagsuot niya sa liig ang mga bulol. Hindi niya pinalagpas ang mga tinat at ang pinapantin niya noon ay gusto niya lang heroin. Lolo, ako na po bago sa gawain. Napaido sa pagsasalita si Hana dahil makarinig siya nakalabog sa gilid ng kanilang bahay. Nagtaka si Hana dahil pilit ang araw ng mga sandaling yun, pero may nagparamdam. Matapang na iniwan ni Hana ang bawang at asin sa kusina. Maingat siya lumabas ng kanilang bahay. Dahan-dahan siya na sumilip sa kung saan niya narinig ang tunog. Pagdating niya, ay nakita niya roon ang isang asong itim. Matangkad ang aso na tila mas malaki pa sa kanya. Dahan-dahan lumapit ang aso sa kanyang pinagkakayuan. Malakas ang ibig ni Hana na tila iyon ay isang aswang. Kaya naman nagsabi kaagad si Hana ng asin sa aso. Ngunit tila walang nangyayari. Masama lamang ang tingin ng aso sa kanya. Lumalabas ang nagputing ngipin nito na tila handa siyang sakmalin. Huwag ka lalapit sa akin. Kaya kitang talunin. Kahit bata ako. Sabi ni Hana na pinipilit lamang na maging matapang. In our love kitchen, pinapasarap ang fried rice with our favorite San Marino corn tuna. Natumba na ang bata nang mapatid siya sa panungkit na nakatumba. Lumapang na lamang paatras si Hana doon makas na yun. Sinubukan naman magpatulang bawang, ngunit dahil sa ginawa niya yun, mas lalong nagkalit ang aso. Tinahulan lamang siya nito dahilan para mas lalong kabahan at kilabutan ang batang si Hana. Hanggang sa tinilan na siya nitong nilindagan. Bagkas ang sigaw ng batang si Hana. Nakilindagan siya ng isang malaking aso. Mabuti na lang at may nakarinig sa kanyang kapitbahay kung kaya dahil siya natulungan. Nako, pasensya na Hana. Nakatakas kasi eh. Nalaman ng bata na hindi naman pala aswang ang aso na yun, kaya nakahinga siya ng buwan. Pagkatapos ng eksena na yun ay lumabas na ng buwan si Hana. Inanap niya ang kanyang niya. Sa kanyang pagdaraan ay napadaan siya sa grupo ng mga Charles Colboa. Nangangakasapan mo ito ang kumakalat na kwento tungkol sa aswang. Hindi maiwasan ni Hana ang lumapit doon at makinig ng mas maigi. Base sa narinig ng bata, ang pinag-uusapan nila ay ang lalaking nakita niya. Malakas ang ibig niya na siya talaga ang punteriya ng aswang sa kanyang lugar. Naniniwala siya sa mga sinabi ng kanyang ina. Narating sa mata ng aswang ang isang angkula. Nalipat mas gusto lamang siya at wala pang kakayahan na itanggol ang sarili. Hinayaan lamang ni Hana ang mga narinig niya sa tuloy at naglakad na rin tayo. Pinagdaan niya ang bahay na kanyang pinamilay dahil alam niya na hindi ang kapanagisan. Napakarating na ang naabutan ni Hana ang kabutulan ng hintay niya. Papasok na sana si Hana nang may makita siyang itinatagin na nakatapo sa ritual. Nagsalubong ang kilay ng bata dahil hindi pamilyar sa inyo. Dahil katandaan kong Hana ay dahil siya lumapit sa ibon. Hindi ba nalilisi pa ang ibon mo? Kasi dahil nakinig sa kanya. Akala ko hindi ko malalaman ha. Ikaw ah. Agad na iniwan ni Hana ang maliit na ulo ng manok sa gilid. Dinakma niya ang ibon tsaka isinilid sa sako.
ay kausap ni Elena. Ano bang ingay yan, anak? Naku pa. Bakas po to. Kailangan ko po siyang ikulong para hindi na po siya magbiktima. Anak, ibon lang yan. Isang normal na itim na ibon. Kawawa naman yan. Pangawalan mo yan. Akmang tubong ni Elena ang tulungan nang pigilan siya ng kapatid ni Sinel. Elena, hayaan mo ang anak mo. Paano kung totoong aswang yan? Eh di ikaw pa ang dahilan kung bakit makakapangbiktima yan. Hayaan mo ang anak mo. Dahil siya naman ang nakakaalam pagdating sa mga ganyang bagay. Di ba? Siya naman ang laging kasama ng tatay. Napigilan si Elena sa sinabing ni Elena. Ngunit hindi niya naman ang kapatid at wala niyang nagawa, kundi ang hayaan sila. Sa pagpamuli ang natuluan ng kasundalian, dala-dala ng harang tulugan at matingat ng hinahawakan. Malakas ang balikuan ng bata na si Hana na isang pagdalong aswang. Kinagabihan, binabasa na naman ni Hana ang libro ng kanyang lolo Pan. Daw po mga aswang, kaya po nila magpalit-palit. Paliwanag ng bata na nagpakanila lamang sa Elena. Kahit ang totoo, wala naman siya naintindihan. Ikaw na ang bahala. Basta, palagi mong patandaan na mag-ingat ka. Malambing na lamang na bigla ng babae sa Elena. Biglas pa ang mga oras. Alis ka na dito! Ang dumis-dumis ng paa mo eh. Bawal kayo dito. Kailangan ko si Tyron. Yellow. Siyempre. Pinano mo siya? Siyempre, mag-video ako muna. Bawal dito. Bawal kayo dito. Bakit mo siya? Pinano mo nga siya. Hindi ko naman pinalo.